Wala kayong makina or ayaw nyo magputol na inyong mahabang pantalon, may nabili akong pantalon, ayan. So ayaw ko kasi yung maong kasi mainit na, kaya cotton ang binili kong long pant. Dahil hindi din ako mahilig mag short dahil kagiron ako dahil. Well anyway, balik ta dito sa hemming tape. Hemming tape. Bisaya man ako ay hemming tape talaga yan. Walang kukontra ka Bisaya man. Tapos may instruction dyan, may English din na instruction na kasing liit lang siya ng sobrang maliit pa sa muta ko dahil. Kaya hindi ko makita pero ilang beses ko na nagamit ito kaya kahit wala nang basa-batang instruction. So ang color niya is parang beige ata. So beige, ganun. So ito lang yung pinakamalapit niya na color. So okay lang yan kasi hindi naman makita dahil sa loob ko naman siya tinutupi. And then ito naman yung sa harap niya. Basta lang talaga ay matupi siya dahil baka may takbuhan ay mahuli ako. Ganyan talaga mangyayari pag tayo ay masyadong matangkad. Okay? So ito ay hemming tape. Nabibili nga lang pala ito sa Daiso. Dito mo makikita ang color, beige, ayan. May English naman yan, di ba? So made in Japan pa yan. So ayan lang po. Sharing is caring. Paano nga ba paggamit itong hemming tape na ito? Hemming tape. So ito, sitwasyon. Yung parang magaspang ay sa ilalim. So just for example, ganyan. Ganyan ang gagawin. Okay? And then, dapat ang magaspang ay nasa ilalim. Alam mo kung bakit? Kapag pinatungan natin ito ng plancha na mainit, itong magaspang na yan ay matutunaw yan na tape na siya ang magdidikit. Didikit yan sa ating tela. So, hindi po ganyan yung magaspang ay nasa ilalim. Pero no worries kasi meron namang instruction pag bumili kayo niyan. Okay? Ngayon, gaano kainit ang plancha ay basahin nyo. Kasi hindi ko siya mabasa rin. Masyado siyang maliit. Okay? Kasi sobrang liit pa siya sa aking kulangot. So, ganito kahaba, mahaba ito, ay sobra-sobra pa sa dalawang paa ng inyong pantalon. Ulitin ko, ang magaspang na part ay dapat nakailalim dahil nandyan yung pangdikit na pag uminit siya ay didikit na sa inyong tela. Okay. Una ay nyo muna yan. I-posisyon. And then mainit na yung inyong plancha. Huwag nyong kalimutan na sa ibabaw ng hemming tape na yan ay lagyan nyo ng tela. Alam nyo kung bakit? Mainit yung plancha. Baka kasi sa sobrang init niya, mga 20 seconds, siguro yung pag niyan, basahin nyo, baka ma-damage ang inyong bagong pantalon. So, para iwas damage niyan, ay takpan nyo yung hemming tape ng tela sa kanyo padaanan ng plancha. Para sigurado, basahin yung instruction para hindi masayang yung Gucci na pantalon. Charot lang! So, ayan ihilira yung, iposisyon yung hemming tape sa ibabaw ng plancha. Ilalim pala. Sa ilalim ng plancha ay nilagyan niya ng tela. Okay? Alam nyo kasi, ilang beses na ako gumawa nito. Tapos nasira talaga yung na-damage yung tela. Okay? Bago pa naman. Sayang, di ba? Ayan lang. I-posisyon muna. Tapos, yung magaspang na part sa ilalim, dahil yan yung tape. Tapos, takpan ng tela na manipis, saka siya i-plancha para dumikit. Okay. So, ito na yung pantalon ko na nilagyan ko ng hemming tape. Ayan. Ayan. Maganda naman siya pagkagawa. And dikit na dikit. 140 to 160 Celsius. Ganun siya kainit. And then, pag nilagay nyo yan, ay ulitin ko. Lagyan nyo ng tela, yung manipis sa ibabaw. And then, 10 to 15 seconds. Ang ginawa ko, 10 to 15 seconds with matching bigat sa inyong katawan. So, idiin nyo kumbaga. Diinan nyo, tapos mag-time kayo, 1, 2, 3, 4, ganun. Kasi pag hindi, baka masunog din kasi itong tela ng inyong pantalon or palda or panty kung ano ba. Okay? So, dalawa yung nagawa ko, dalawang paa. And okay siya, madikit na madikit. And then, pwede din siyang labhan. And then, pwede din siyang ipa-dry clean. Kasi nakasulat naman siya dyan. Depende po sa paggawa nyo ang resulta. Okay? Ang init ay ng plancha, 140 to 160 Celsius. And then 10 to 15 seconds, idiin nyo na may kasamang bigat at lakas ng inyong kamay o katawan. Ganon. Huwag yung idiin yung katawan. Huwag yung daganan. Ganon. Okay?